ang pumupuyat ngayon sa ilan nating mga kababayan. At nagpapagising din sa kanila sa laki raw ng pwedeng mapanalunan. For almost 3 years, 2 million mahigit na po yung naparalan ako siguro. Pinagbili ko ng appliances, yung iba pinang-business ko. Isang sugal na ayon sa mga nakapaglaro, nakaka-addict. Naging addiction na po, na hindi ko na siya makontrol. Pero nang dahil sa online casino game na ito, naging kalat daw ang kanilang buhay. Nabenta ko ang kotse ko, ang dalawang motor ko, yung mga alahas ko. Ito ang scatter. Nice! Sa Zamboanga City, nakilala namin ang negosyante at bukonera o palasale sa mga beauty contest na si Cheska. Aminadong na-addict sa scatter na nito lang Enero niya nilaro. Naglaro po kasi dati yung kaibigan ko. Kapital niya lang kasi it's about 5,000 pesos. Then nanalo siya almost 70,000. Hindi katulad sa ibang slot machine games na kailangang magkakahilera ang magkakaparehong simbolo, sa scatter, may lumabas lang na 3 o higit pang magkaparehong simbolo. Kahit hindi magkakahilera, may katumbas ng premyo. Kung lumabas yung wild cards at nahulog yung 3 coins na may naka-indicate na scatter, doon yung malaking panalo. Nainganyo ako. First deposit ko po is 5,000 pesos. At sa kanyang unang sala, I won 60,000 pesos no first game ko. Straight po yung panalo ko, 70, 50,000, tapos 80. Nakabili ako ng water dispenser, nakabili ako ng TV. pero hindi raw araw-araw Pasko. Tatalo din ako ng talo. Then nilalabanan ko yung ego ko. Deposit ako na deposit. Almost 70,000, 80,000 pa ang yung everyday na kapital ko sa klaro. Sobra akong nalulog. Doon na lang umikot ang mundok, nagpupuyat ako. Paminsan hindi ako natutulog almost 2 days. Hanggang nawalan si Cheska ng oras sa kanyang mga racket. Kumikita po ako sa car wash, sa wifi, sa live selling. Bongga po yung makita ko yun. Pero habang yung nag-focus na ako sa laro, wala na po. Ang hindi napansin ni Cheska, palaki na pala ng palaki ang kanyang nawawaldas. Sa sobrang iniisip ko na babawiin ko yung mga talo ko yun, nabenta ko ang kotse ko, ang dalawang motor ko, yung mga alahas ko. Dahil din sa scatter, nasira ang relasyon niya sa Briton niyang fiancé na taga-UK. Sinungaling ako, sasabihin ko pupunta ako sa kanila, pero yung real story wala naman pala kasi lahat ng pera binigay niya sa akin, nasukal ko din. Nangutang at nagbenta para may maipanlaro. Sa wifi, online selling, then yung bendo machine na car wash, yun, nabenta ko lahat. One day, na-realize ko, wala na pala lahat na naipundar ko. 3 months na talaga, naubos yung milyon. Dati-rati, may makita kang mga water dispenser dito at may mga malaking TV and nawala po talaga lahat. May makita kayo madaming bags dito pero ito na lang natira. Dati-rati, puno po to ng mga shoes ko na mamahalin. Nawala po sila. Dati grabe. As in, sobrang comfortable ng buhay ko. Ngayon, iniiyak ko ng lahat. Si Cheska kasi, hiniwalayan ng kanyang fiancé. Big opportunity na sana binigay niya sa akin pero yun, tinake for granted ko. Baon na rin siya ngayon sa utang. Nasa 100,000 plus po yung balance ko sa utang. Pag hindi ka nakabayad, dinidetret ka. Hindi na rin daw niya masuportahan ang kanyang mga magulang. So, nagkasakit kami. Alam mo yung wala akong maibigay sa kanila. Yung feel ko parang useless ako na tao. Nagulat ba ako sa mga nangyari sa kanya? Wala talaga akong magawa. I don't want to cry. Kasi sinasabi ko talaga sa kanya na sayang talaga. Mine green pa only 250. Pero si Cheska, pilit ngayon bumabangon. Siguro mag-live selling ako ulit. Sa pamilya ko, I promise na this time, sa inyo na ako focus. Ang may bahay namang si Arlene, hindi niya tunay na pangalan, nitong Marso lang nagsimulang maglaro ng scatter. Tumaya po ako ng 100, tapos nanalo po ako ng 2K. Pero dahil nasilaw daw sa laki ng pwedeng mapanalunan, nilakihan niya ang sumunod niyang mga taya.
Ginawa ko pong 500, baka mas malaki po yung panalo. Naipatalo ko. Nakautang po ako ng 5,000. Naipatalo ko din. Yung budget nga namin, doon na pupunta. Pambiling ulam, kinakash in ko rin. Imbis po may panghanda po yung anak ko sa birthday niya nung na hindi na po nahandaan dahil po yung pera nagastos din sa pagsusugal. Dahil sa sunod-sunod na talo, naging mainitin daw ang kanyang ulo. Balisa po siya tapos nagagalit agad siya. Ilan sa ipinansugal niya, ipinangutang pa niya hanggang isang araw. May mga tumatawag sa akin na naniningil ng utang. Sinabi ko sa kanya, sabi niya meron daw. Sabi ko, saan mo ginamit? Nagsinungaling po ako. Sabi niya po kasi sa akin, nag-invest daw siya sa online. Yung asawa ko po yung nagbayad. Pero dahil desperado raw siyang mabawi ang mga naipatalo sa scatter, Nagsabi po ko sa asawa ko na hingi sana ako ng yung puhunan po, magtitinda-tinda. Binigyan niya po ako ng pera na 20K. Ano yan? pero ang mga kasinungalingan ni Arlene, nabuko ni Mister. Nagalit po ako eh. Hindi ako siya makita. Hindi ko siya kinakausap. Hiwalayan ko na sana. Ang hirap kumita ng pera eh. Tapos susugal na lang. Alang-alang sa kanilang anak na naig pa rin kay Jerry, hindi niya tunay na pangalan ang pagpapatawad. Na-realize ko rin, sir, baka magbago siya. Tsaka mahal ko rin po talaga eh. Pero si Arlene, hindi pa rin tumigil. Sunod na nangutang sa kanilang mga kamag-anak para meron pa rin siyang maipang-scatter. Isip ko pag nanalo po, kung makakatulong ako sa gastusin. At sa pagkakataong ito, ang kanyang naipatalo, 70,000 po. Galit na galit po ako sa kanya eh. Hindi mo pwedeng galawin yung pera ng bata yan eh. Sinagad ko na lang po yung savings namin na natitira para pambayad dun sa mga inutangan niya ulit. Sarili ko na lang iniisip ko, hindi ko na sila inisip. Parang naging addiction na po, na hindi ko na siya makontrol. Ako nga, hindi nagsusugal eh. Sabi ko sa kanya, tapos ikaw nasa bahay ka lang, susugal ka. Hindi mo nakikita yung sakripisyo ko. Kahit na day off ko, pumapasok ako para malaking sahod namin eh. Tapos isusugal mo lang. Hindi ko naman pinangarap talaga na mag-aasawa ng nagsusugal. Pinagsisiyan ko po yung nagsinungaling ako, nasayang yung pera, ang hirap-hirap kitain. Yung sinugal ko lang. Nagsorry po siya. Sabi niya, hindi niya na uulitin ulit. Magbabago na daw siya. mapapatawad pa kaya ni Jerry ang misis niyang addict sa scatter? Pag inulit mo pa talaga, ihiwalay na kita, hindi na kita babalikan. Kahit may mga anak tayo. Meron kasing tinatawag na gambler's fallacy. Wherein na kapag nagpusta ka, sabihin natin talo ka sa pusta, iniisip mo na, ay, dahil natalo na ako, susunod na pusta ko, mananalo na ako. So, pupusta ka ulit. Sasabihin, biglang natalo ulit. So, gagawin mo ulit. Una sa lahat, kailangan silang ilayo dun sa mga kung saan sila addict. So, kapag hindi mo kayang kontrolin na ang pagpupusta, kung hindi makuha sa simpleng counseling, usually therapy talaga sila. Ilalagay sila sa isang rehab center para maagapan yung kanilang addiction. Para mabayaran ang mga utang, nagtatrabaho ngayon si Arlene bilang service crew. Nagbabago naman po siya. Hindi na siya madaling nagagalit. Bumabawi-bawi na po kami. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit ganito ko, hindi niya po ako iniwan agad. Hindi po niya ako sinukuan. Definitely, no, walang nananalo at yumayaman sa pagsusugal. Kasi una, pag nanalo ka sa sugal, gugustuhin mo ulit sumugal. Easy money na tinatawag. Pangalawa, kapag natalo ka naman, gugustuhin mong bumawi at gagawin mo ang lahat ng paraan para manalo ulit. Mag-invest sa mga mature na paraan. Kung meron namang sapat na pera, no, maaari na lamang mag-save at magtabi dun sa mga bagay na importante. Pero meron din kaming ibang nakapanayam na naglalaro ng online game na ito na nakontrol naman daw ang kanilang sarili sa paglalaro. Wala namang masama, basta bibigyan mo ng kontrol sa sarili mo. Tapos kapag malas, tigil na. Meron akong goal kada araw. Kapag, kunwari, talo ako ng 500, out na ako nun. Kasi hindi natatapos sa sugal eh. Yung mga diskarte ko, pag nanalo na ako, kinaka-shot ko na agad. Yung extra pera mo lang yung pangsusugal mo dapat. Ang online game platform na pinaglalaruan nila Cheska at Arlene makikita sa official website ng PAGCOR. Ibig sabihin, sila'y lisensyado.
Nag-email ang aming team sa namamahala, nagpo-promote ng online game na ito para hinga ng kanilang komento sa mga kaso ni Cheska at Arlene, pero hindi sila sumagot sa aming mensahe. Pero sa aming pananaliksik, maraming sites kung saan pwedeng maglaro nito. Sinubukan naming hinga ng pahayagang PAGCOR tungkol sa mga kaso ng pagka-addict sa online game na ito. Pero hindi muna sila nagpaunlak ng panayam dahil abala pa raw sila sa kanilang relief operations dahil sa bagyong Karina at ng Habagat. Huwag nyo na pong subukan kasi madasira lang ang buhay nyo. Wala pong yumayaman sa sugal. Sa mga kagaya ko pong mga nanay po, itigil na lang po kasi nakakasira lang po ng pamilya. Maski anong sugal, pwedeng maging bisyo. Nasa iyo kung paano mo makokontrol ang iyong sarili para ang buhay mo hindi maging sabog at kalat.